under your wings. Cover me within your mighty hands. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Lord, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Hallelujah. Praise the Lord. Natin, hanapin mo Bible verse. Eman sa Ephesians 2 verse 10. Epeso verse 2:10. Oo. Epeso 2 verse 10. Kulay blue na translation. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, sabi, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin ng una pa man. Palakpakan natin yung talatang yan. Ang Lord, hallelujah. And a devotion or dedication to doing good. Ibig sabihin nun sa Tagalog, pag-ukol o pag-uukol sa paggawa ng mabuti. Yana, ano yung madalas mong pag-ukulan ng panahon bilang isang estudyante? Saan ka madalas mag-ukol sa mga ginagawa mo? Bigay ka, yung lagi mong ginagawa. Pinag-uukulan mo ng time. Ano yon? Sige, kaya mo yan. Pagsusulat ng lecture, amen. Very good, oo. Bot, ikaw. Ikaw, ano naman ang madalas mong pagkukulan, yung lagi mong ginagawa, kahit wala ng school? Cellphone, yes. Amen. So, hindi na ako magtataka dahil si Eman. Eman, ano sa iyo? Code. Food. Hindi. Code ng computer. Okay. Pakita ko sa iyo yung application. Okay. Praise God. Ginagawa niya, bibigyan. Okay. Praise the Lord. Nakalulugod daw ba sa Panginoon yung mga ginagawa natin? Yun ang tanong eh. Yana, sa tingin mo nakakalugod ba kay Lord? Siyempre kasi sabi mo magawa ka, nagle-lecture ka. Okay yun kasi nag-aaral ka. Very good yun. Si Butbot, cellphone. Kaya lang di natin alam kung ano yung pinapanood na sa cellphone ni Butbot. O yung ginagawa ni Eman, yung ginagawa natin, bayaw natin. Ang dapat daw nating tanungin, ito bang pinag-uukulan ko ng panahon ay nakakalugod ba sa Panginoon? Yan. Amen? Sa buhay daw natin, lalo na kung kumikilala tayo kay Lord, bawat gagawin natin na desisyon o mga bagay, tanungin muna daw natin ang ating sarili, ito bang gagawin kong ito ay nakalulugod o makalulugod sa Diyos? Pag hindi nakakalugod, hindi natin gagawin. Amen? Okay.
Sabi dito, nilalang tayo ng Diyos at nilikha sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So si Jesus ang ating author of life. Meron daw isang salita para sa ganitong uri. Tinatawag na pamumuhay natin sa mundo. Ang tawag daw dito is ministry, no? Ministry sa Tagalog, ministeryo. Pero mas lalo pa nating maunawaan, ang simpleng kahulugan pala ng ministeryo is paglilingkod, no? To serve. Kaya tayo, sa tahanan pa lang daw natin, Yana, Eman, Butbut, may ginagawa na tayong paglilingkod. Di ba? Yung inuutosan tayo ni nanay. Oh, Tingin nga kayo sa tito po. maghugas ka nga ng plato, Butbut. Eman, tumigil ka muna nga dyan. May ginagawa tayo dapat na paglilingkod sa family natin. Di ba? That is ministry. Paglilingkod. Amen. Sa atin naman bilang mga Kristiyano sa church, hindi daw lahat ng Kristiyano is pwedeng maging pastor kasi pag lahat naging pastor, wala nang miyembro. Ngunit ang bawat Kristiyano daw ay isang ministro. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay isang Kristiyano at meron kang sinasamahang ministeryo sa kongregasyon o sa mga churches na sinasamahan natin, yung pong binibigay o yung binibigay sa ating talent ni Lord, yan. Yung regalo ng Lord na mula sa Kanya na binibigay sa atin, ito daw ay binibigay daw di dapat daw natin na kontribusyon sa atin, sa pamilya natin. No? Hindi lang daw tayo yung laging kumukuha. Naranasan mo ba yung Butbot? Yung lagi ka lang subi ng subi, pero hindi ka naman nagbibigay. Diba? Kailangan din, nagbibigay tayo, hindi lang yung puro tanggap. Kapag daw binibless tayo ng Lord, huwag daw laging pakabig. Mas maganda, mag-share naman tayo. Amen? Yan na. Butbot. Eman. Para matuwa si Lord. Kasi, kung ano daw yung pinag-uukulan natin na makalulugod kay Lord, natutuwa siya. At dahil ginagawa mo yon kasi mahal mo si Jesus. Mahal natin si Lord. Amen. Hindi daw natin pwedeng sabing, mahal ko naman si Lord eh. Kaya lang, lahat naman ng ginagawa mo against sa Kanya. Hindi ayon sa Kanyang kalooban. Okay, dito na tayo sa points. Dalawa lang ang tatandaan nyo. Number 1, ano ang instructions? Ang tanong muna, what instructions or mga commandments na lagi nating nababasa sa Bible? Madalas natin mabasa dyan, pagdating sa New Testament, sa sulat ni Paul, number 1, love one another. Ano sa Tagalog yon, Bot? Magmahalan sa isa't isa. Yon. Okay. John 13:34. Eman, basahin mo. John 13:34. Magmahalan kayo kung paano kayo minahal. Yon. Sabi ni Jesus Kayo yan. din naman, magmahalan kayo. Amen, amen. Or, sabi ni Jesus, magmahalan daw tayo. Gaya ng pagmamahal niya sa atin. So, number 1, love one another. Madalas na nababasa natin na mga instructions or commandments ng Panginoon o ng mga apostoles sa sinulat. Number 2, pray for one another. Tagalog noon, yan na. Pray for one another. Magpanalanginan sa isa't isa. Kami, pinagpe-pray namin kayo, nila Tita Tina nyo, ni Tito Boy nyo. Ang tanong ko, Oh. pray niyo ba kami? Yun, ang tanong, pinagpe-pray nyo ba kami? Butbot? Hindi. Hindi na lang kami. Ang tanong ko, pray niyo ba ang mama niya, ang tatay niya? Ayun. Ang kapatid niya? Okay. Ayan, ayan. Okay, praise the Lord. Ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo Yun. sa isa Amen. upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Palapakan natin si Lord, di ba? Amen. Palakasin ang isa't isa. Oo. Hikayatin. Yan. Number 4, help one another. Yan, ano ibig sabihin ng help one another? Magtulungan sa isa't isa. Number 5, care for one another. Bot, ano ibig sabihin ng care for one another? Alagaan. Amen. Magmalasakitan. Unang Tesalonica 5:11. Eman, basa.
Mga taga Thessalonica 5:11. Ano ang natatandaan mo doon sa 5 at bakit? Bigay ka lang ng isa. 5 yon. Help one to Help one another. another. O bakit yun ang naisip mo? Kasi po yung pagtutulong po sa kapwa niyo po, Mm-mm. nakakaganda po yun kasi po, pag kunyari po, may hindi siya alam or hindi niya po, may para po siya nalilito, tutulungan niyo po siya kahit po sa, para po mga mahirap na bagay, tutulungan niyo din. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Yana. Meron po bang love one another? Meron. Di niya yung number 1 eh. Ayun, Hindi ka pa sure ah. O bakit iyon? kasi kaya po tayo nilikha ni Lord para po kasi magmahalan eh. Very Mahal good. yung isa't isa. Oo. So, mahal mo ba kami? Opo. Ako, Alright. Mahal mo kami. Okay. Okay, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Bot-Bot. Man, ikaw, ano, sa 5? Ako, labuan na natin. Oh. Hindi, dapat 5 nga yun eh. O, tingin-tingin sa kayo. Pili ko kasi yung love one another. Kasi lahat ng 4 na yun, nakapaloob sa love. Yun, Encourage. very Kung good. hindi mo encourage, hindi yun love. Hindi mo mahal, no? Hindi yun love. Kung Tama hindi mo nga pagpe-pray- naman. Kung hindi mo pagpe-pray yun, hindi din yung love. So, Hindi mo rin love. kapag natuto kang sa una, one love another, Oo. the rest, gagawa mo na. Amen. Very good. O, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Eman. Very good. Tama nga naman. Number 1 lahat yun. Papasok yun sa pag-ibig. yun. Dahil nasabi na nila yung love, sabi na nila yung encourage, akin na yung pray. Pray. Yan. Pray. Mahalaga talaga yung prayer eh. Kasi, sabi nga, gaano ba kalayo ang Lord sa iyo, Yana, Emma, DJ? Gaano kalayo? Uy, gano'n to karami. Gaano kalayo si Lord? Ano daw kalayo? Uy! In 3, 2, Ah, 1. Meh. Emma, di mo alam. Alam ko, Ano? nasa akin, nandito na po ito. Gaano mga kalayo? Ay na, katabi ko lang. Isang panalangin ka. Yes. tanong. Kaya nga panalangin. God is a prayer Ayun lang, away. Lord, isang panalangin. Mawin tayo sa pagsamba. Alam mo may magagawa ang Diyos. Right. Magagawa ang Diyos. Sinatahan mo. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Praise the Lord. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang